Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Ako, surrender na pala itong si Remulla kay VP Sara. Parang wala talagang magawa si Remulla. Hindi niya kayang mapatalsik si VP Sara. At inamin ito ni Boyeng Remulla na hindi nila mapapatalsik sa pwesto si VP Sara. Nako! Yan na. 2028 is coming to town. Nangangamoy na ang 2028 para kay VP Sara. Ombudsman Remulla, aminadong hindi nila mapapatalsik sa pwesto si VP Sara. Ito kasi bibig, oh. Aminado si Remulla na hindi kaya niyang mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Nanindigan si Ombudsman Crispin Remulla na maaari pa ring ma-prosecute si VP Sara Duterte dahil sa sinasabing maling paggamit ng milyong-milyong pesong confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sabi ng iba, unahin niyo muna ang flood control kasi kay Sara na milyones lang. At sabi ng COA, unmodified ang resulta sa pag-check sa confidential funds ni VP Sara. Itong flood control project, kumusta na? Diba? Bagamat naniniwala si Ombudsman Remulla na maaari pa rin nilang mapanagot si VP Sara sa mga kasong kinaharap nito, hindi nila ito mapapatalsik sa pwesto. Oh, there you go, ha? Coming from the mouth of Remulla na hindi nila kayang mapatalsik sa pwesto si VP Sara. Agay, kasakit anak. Ay, ang sakit-sakit naman yan. Ano lang kaya ang reaksyon ng mga netizen, mga bashers ni VP Sara na feeling nila ang pag-upo ni Remulla ay katapusan ng mga Duterte. Katapusan talaga. Katapusan ng power. Wala daw power ang mga Duterte, mga kabibig. Sabi nitong si Ortega, nagsalita si Ortega, kabibig. Sabi ni Ortega na the people have spoken. The Duterte era is over. Team Filipinas is moving forward. So, inamin ni Ortega na until now affected pa rin siya sa mga Duterte. So, inamin ni Ortega na takot pa rin siya sa mga Duterte. Kasi hindi ka makapagsalita ng ganito kung hindi ka takot sa mga Duterte at aaminin mo hindi kang apektado sa mga Duterte. Bakit sabi mo the Duterte era is over? Talaga ba? Bakit most trusted si VP Sara? Most approved, highest official si VP Sara kung the Duterte era is over? Nandahil lang sa ICC interim release rejected, sabi mong the Duterte is over and the people have spoken. Paano mo nasabing the people have spoken kung saan ang mga tao gusto ng 70% ng mga tao gusto ng snap election? At kung magkaroon man ng snap election, number 1 si VP Sara na bobotohan ng mga tao. Yun ba, Ortega? Yung sinasabi mo, the people have spoken, the Duterte era is over, Team Pilipinas is moving forward. Yun ba, Team Pilipinas is moving forward or Team Pilipinas is bangag forever? Pag ang bangag ang nakaupo, ay nako Ortega, ano ba naman yan? Kung ano-ano na lang sasabihin ninyo para talaga mabawi yung negatibong pakiramdam ng mga tao sa PBBM administration. The people have spoken. Tingnan nyo ang latest Publicos Asia survey. Baka ito yung magsasampal sa inyo. Mataas nga yung distrust ng mga tao sa House of Representatives. So the people have spoken na walang tiwala ang mga tao sa House of Representatives. Di ba isang malaking sampal yun? Nanindigan si Boyeng talaga na pwedeng ma-prosecute si VP Sara dahil sa mali daw paggamit sa confidential funds, bagamat hindi nila ito mapapatalsik sa pwesto. So VP Sara will remain VP Sara hanggang katapusan ng 2028. Ang pagbukas ng 2028
unang quarter ng 2028 at ang pagpasok sa unang quarter, the end of first quarter, doon na si VP Sara na ang presidente natin. Oy, boy, handa-handa ka. Ipinaliwanag pa ni Ombudsman Remulla na ang makukuha nilang mga ebidensya at ulat sa ginawang investigasyon ay ipapasa sa Kongreso kung saan ang mga ito na ang magpapapasya. Inamin naman ng Ombudsman na hindi pa niya nababasa ang kasong inihain laban kay VP Sara kahit noong nakaupo pa siya bilang Justice Secretary dahil idiniretso ito sa Prosecutor General sa Ombudsman. Maging ang reklamong inendorso ng House Committee on Good Government and Public Accountability ay hindi pa rin niya nababasa, kaya kailangan muna niya itong i-review at pag-aralan upang malaman kung may sapat na ebidensya ang kaso. Yun pala. Sana maging fair si Remulla kasi sabi ni VP Sara regarding sa Saliin, wala siyang problema kung buksan ang saliin niya kasi wala naman tinatago si VP Sara o tungkol sa saliin niya, mga kabipi. Sabi ni VP Sara, it's okay. Wala na akong tinatago. Kung ano yung nakikita niyo sa saliin ko, yun na yun. VP Sara is very open for Ombudsman Remulla to review her saliin. Sabi ni VP Sara, wag na niyang silipin. Ilagay na niya sa harap niya at pag-aralan na niya ng maayos kung ano man yung gusto niyang gawin. Ipagpasa Diyos na lang natin siya at ng kanyang mga gagawin bilang ombudsman. Sabi ito ni VP Sara sa isang interview. Yun let's pray for Boying Remulla. Sabi pa ni VP Sara, kung ako presidente, hindi siya ang i-appoint ko na ombudsman. Agoy, ang sakit naman yan. 'Di ba? Sabi dito, mga kabibig, na yun na nga ang reaction ni VP Sara. Iba talaga si VP Sara, no? Parang walang takot ba? Go ahead. Gusto niyo tingnan niyo. Wala na akong problema kung tingnan niyo kung anong gusto niyong gawin. As long as alam ko ang ginagawa ko, alam ko ang trabaho ko, go ahead, open it up, 'di ba? So yun na, kabibig, ang ating latest libak-libak for today. Wala talagang swerte ang mga tawag dito, ang mga kakampink, ang mga unipink, at kung ano pang klaseng pink-pink. So ito yung mga komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Try harder kasi kung wala kang solid evidence, purely tanim evidence lang merong ang ombudsman. Ito pa, hindi mo kaya yan si VP Sara. Asikasuhin mo na lang yung anak mo na may kaso at bigla na lang nawala ang kaso. Ay keep quiet, unahin mo muna ang corruption sa bansa natin bago mo imbestigahan si Sara. Hirap na silang maghanap ng pwedeng ikaso kay Sara para mapaalis para hindi makatakbo sa 2028. Magtrabaho ka ng patas, Boying, huwag kang mamumulitika. Yan, ha. Mag-hire kayo ng mga smart na abogado para matulungan kayo kung papaano mapadali ang pagpapatalsik kay VP Sara. Atat na kasi kayong mapalaya sa pwesto si VP Sara. Pero inamin naman ni Boying na hindi nila mapapatalsik si VP Sara sa kanyang pwesto. Ito pa, si Sara talaga ang main trabaho nila. Hindi ang flood control, hindi ang farm to road market, at lalong hindi ang lindol na nangyari sa ibang parte ng Pilipinas. Huwag kang kukurap, Ombudsman Remulla. Huwag mong ililihis ang tingin mo kay Sara. Kailangan ang goal at focus mo ay tanging si Sara lang. Tandaan mo, kaya ka nakaupo dyan dahil yan ang magiging sentro ng buhay mo. Si Sara lang. Sinungaling ka, grabe ka sinungaling. Kailan pa kaya ito? Ano pa ang kasunod na issue para pagtakpan ang mga bilyones at trilyones na kinurakot ng mga politiko? Eme lang yan. Huwag kayong maniwala kay Boying. Katulad na huwag kayong maniwala kay Bongbong Marcos. Kung ano-ano mga sinasabi, budolero talaga. Mas malaki ang fund ninyo, wala lang yung pinakamaliit na pilit yung paalisin si VP Sara. Ito pa,
Yan ang pagkakamali nyo dahil pag si VP Sara na ang presidente sa 2028, hahabulin talaga kayo, lalo ka na si Tory dahil sa pag-kidnap nyo kay PRRD. Kumusta na pala si Tory? Wala na akong palita kay Tory. Kumusta na pala? Akala natin na ilalagay si Tory sa bagong posisyon na karapat-dapat sa kanya, na mas makatulong sa gobyerno ni BBM. Pero biglang nawala ang pangalan ni Tory. Biglang na lang nag-evaporate. Biglang hindi na natin mahagilap si Tory. Di ba, kabibig, nasaan na? Di ba si Claire Castro proud na parang huwag kayong mag-alala. General Tory has a specific job na ibibigay si Pangulong Bongbong Marcos. Ilang buwan na napaalis sa pwesto si Tory, na-demote si Tory, wala pa rin nangyari kay Tory. Yan kasi, ano ba namang nangyari kay Tory? Parang nakalimutan na si Tory. Sabi na nga ng iba, ganun talaga. Pagtapos ka ng nagamit ng mga bangag, wala ka nang saysay sa kanila. Goodbye and thank you. Yun ang talaga, kabibig. Ang nakakatakot lang kay Tory kung magsalita ito, kung ano ang kanya nalalaman. Pero I'm sure hindi niya magsasalita si Tory. Magsasalita lang yan si Tory pagkatapos ng admin ni BBM. Pag matapos na ang pagiging presidente ni BBM, dyan na talaga mabubulgar na lahat na anong pinagagawa ni Tory, sino nang utos kay Tory. So, time is the ultimate truth teller, mga kabibig. Hay nako. So, yun lang, kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong komento hinggil dito? Maniniwala ba kayo na mahihirapan silang mapatalsik si VP Sara? Ako maniniwala ako. Kasi si VP Sara impeachable na opisyal. So ang tanong, ano pang grounds of impeachment ang kailang isasampa kay VP Sara? Maghahanap pa sila? O confidential funds? Ang sagot ng mga tao, unahin nyo pa ang confidential funds. Meron namang komento ang COA dyan. Yung flood control, unahin nyo. Malaki yung bilyones, trilyones. Tapos si Zaldico nawawala, nagtatago. Yun ang unahin nyo. Si Sara nandito na sa Pilipinas, nagsiservisyo, may programa ang OVP. Si Zaldico nawawala. Hindi pa mahanap. Tapos, ewan namin kung may mananagot ba sa flood control. Yun mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.